Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. The police report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Why nobody is asking this question in mainstream media? Ang nakakatakot kasi dito is that, paano kung gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Sige, ganito. Sige, we can forgo this process, to keep the first lady from embarrassment, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, si Lisa Marcos, bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Ano ba ang proseso sa Amerika? Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Biruin mo sa police report, isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? It is already publicly announced that the cause of death of Paulo Tantoco, di ba, binasa ko naman na sa inyo before yung purported police report. Merong article na from Hollywood LA News. So, yung accident plus cocaine effects in layman's, as reported by Hollywood LA News, it is drug overdose. Unintentional drug overdose. The decedent was a Filipino business executive who was a part of family known for owning the Rustans retail chain in their home country. He was in the United States apparently as part of the entourage of Lisa Araneta Marcos, the First Lady of the Philippines, who was promoting the Manila International Film Festival in Hollywood from March 4 to 7. Nung nagsisimula pa lang yung issue, whether totoo o hindi, dapat nagsalita siya dito. Now that it is confirmed that Paulo Tantoco, kasi si Paulo Tantoco hindi naman to public official Hindi naman to public official. Kawawa rin kung mapapagpiestahan yung buhay niya and whatsoever, ganyan. Kaya lang naman ito naging sobrang controversial is because of the fact that she is part of the entourage of Lisa Araneta Marcos. So ngayon, dahil part si Paulo Tantoco ng entourage, bakit may kalakip na drug overdose ang kanyang pagkamatay, madam? Si Paulo Tantoco ay part ng entourage mo and she died of drug overdose. You have to explain, madam. You have to face the people asking questions. So ano yung mga pambababoy ninyo sa mga Pilipino nung hindi yan totoo, hindi yan ganyan. Now your back is on the wall. Nakakahiya po kayo, Madam Lisa. Paulit-ulit sinasabi ng mga tao na kayo ay pamilya ng mga bangag, kayo ay mga adik. Ayaw niyong humarap sa drug follicle test. 'Di ba? Paulit-ulit 'to sinasabi ng mga, and all you can offer from us is, hindi, wala kayong karapatang magtanong. Meron po kaming karapatan. Part na ng entourage mo namamatay dahil sa cocaine effects. Tapos ayaw niyo pa rin kaming magtanong. Tapos ang ginagawa ninyo, yung mga taong nag-uusisa sa inyo, iniipit nyo. Pagtatawagin nyo na naman kami sa TRICOM na gawa-gawa ninyo, papahiyain nyo na naman kami, bababuyin nyo na naman kami. Pagkatapos kayo, hindi nyo maipaliwanag bakit meron kang part sa entourage na namatay sa drug overdose. The police report also said na ikaw ang isa sa 3 huling nakasama ni Paulo Tantoco. Why nobody is asking this question in mainstream media? Diyos ko, gagawa na naman ng ingay and issue tong admin na to distract us, lalo na lumabas na yung news about kay Tantoco. Siguro gagawa na naman sila ng meron namang magbe-break ng mga artista, ganyan. Meron namang lalabas na whistleblower, may kikidnapin na naman sila. Sabi ni Dutertis, Joey, paano yan? Tama naman si Maharlika namatay sa overdose si Paulo. Bakit ikaw hindi binanggit pero si Maharlika binanggit? Anong binanggit? Binanggit saan? Ito yung dangers ni Maharlika. Kasi for example yan, nag-offer ba si Maharlika ng proof doon? Hindi. Si Dean Chase yung nagtrabaho doon. Pati nga yung mga updates ni Maharlika dyan, galing naman kay Dean Chase, hindi naman sa kanya. Pati yung police report. Kung chinismis nila yung storya na yon and it happens, they good. Kasi parang ang nangyayari dito sa mga kagaya ni Dutertis, instead, tumama kami, ganyan. Instead of, siguro dahil sa dopamine yan kasi nag-aano ka, yung nagsusugal ka, tama kaya ang sinabi ni Maharlika o hindi, ganyan. So maghihintay kayo ng ebidensya. So pagka merong ebidensya lumabas, yes!
My bet is right. Ano yan yung sugarol mindset. Instead of paying attention and waiting for the evidence to come out, they would have a celebration kapag ka nanalo sila dun sa sugal. Nakita nyo? Ganyan yung mga behavior niya nila Dutertes eh. Mas sineselebrate nila yung pagkapanalo nila dun sa chances na tama si Maharlika rather than focusing their attention on the evidence at hand. So, yung mga followers ni Maharlika, inadik niya sa chances of winning. Ganon. Kasi syempre, di ba, parang si Maharlika, may mga tumatama naman talaga siyang chismis. O kagaya nito, tumama yung chismis, ganyan. Kaso ka lang, di naman siya yung nakapag-provide ng evidence. Ang nakapag-provide ng evidence si Dean Chase. Bakit parang naging parang super, naging super achievement? Ako, nung nagsalita ako tungkol dyan kay Paulo Tantoco is because I saw the police report already. And that is I believe that is also the same police report that was holding by Dean Chase. The police report was requested under the Public Disclosure Act of California. And so he was provided certain information, at least that letter, from the police department provided certain information in the police report that can be disclosed. And part of the disclosure is yung whereabouts ng kamatayan ni Mr. Paulo Tantoco, in which it was revealed doon na madami talagang cocaine dun sa semento, sa lamesa daw, na kung saan yun yung room ko saan nakita si Paulo Tantoco na namatay. And that, ang huling nakita na kasama ni Paulo Tantoco ay 3 individual, which includes one of which is Lisa Marcos. So now that the official report of his death is out, publicly out. Anong mangyayari dito? So when it comes to the death of Paulo Tantoco, ayoko masyadong kasi private citizen naman yan si Paulo Tantoco. Yun nga lang kasi, I'm so sorry dun sa family and sa mga involved kasi nakakasama siya ng First Lady ng Pilipinas. So it's inevitable that he is going to be talked about. Matatapik talaga siya. And now they are in Taal Volcano naghahanap ng mga sabungero. Sabi ni Cecil Estorco, kaya nga when that issue happens, ang panapat is hulihin si PRRD. Ngayon, ano naman ang pangtapat para mamatay ang issue? Pwede ba gising na mga Pilipino? Yung pagkidnap kasi kay PRRD, it is something that they really want to do eh. Siguro maybe yung kay Lisa Marcos, maybe that's one of the trigger na sige na nga, totohanin na nga natin to, ganyan. Maghahanap naman sila ng gulo. I'm very sure. Maghahanap naman sila ng gulo. So, meron na namang isang biktima. Meron naman silang bibiktimahin na isa. Maaaring ganon. We can interpret it that way. And I think it's reasonable to say so. Kasi nga, kung magkakaroon sila ng kontrobersya sa part nila, maaari na, they would want to victimize someone else para dun mabaling yung galit, yung atensyon, ganon. Sabi ni Alvin Kalika, Miss Joey, sana itanong din ni Miss Eden ang pagkamatay ni Tantoco kay Auntie Claire. Malamang magkakanda-utal-utal naman sa pagsagot ang palengkera. Well, yeah. And if Miss Eden is going to have a chance to ask a question sa susunod na press conference sa Malacanang, I hope she ask, what is the take of Malacanang? Because Paulo Tantoco is reported to have overdosed in cocaine. And she is part of the entourage of the First Lady. There were video footage that they were partying together. And there's also a police report. Ma'am Eden, kung kailangan mo ng police report, ibibigay ko po sa inyo. There is also a police report which says na si Lisa Marcos ang isa sa 3 kasama ni Paulo Tantoco, huling kasama ni Paulo Tantoco. You know what I am so scared of is ito kasing ginagawa ni Lisa na nakakahiya at talaga sa ibang bansa pa nagkalat ng kahihiyan. Ang nakakatakot kasi dito is that paano kung gawing leverage ng Amerika sa Pilipinas? Sige, hindi namin iimbestigahan ang asawa mo, Bongbong Marcos. Sige, ganito. Sige, we can forgo this process, to keep the First Lady from embarrassment, ganyan. Kasi dininay nila ng dininay eh. So ngayon, si Lisa Marcos, bakit she's free to go around? Bakit parang hindi man lang siya tinatanong? Ano ba ang proseso sa Amerika?
Bakit parang hindi siya nag-undergo ng mga normal processes sa Amerika? Biruin mo, sa police report kasama siya, isa siya sa mga huling tao na nakasama ng namatay. Isa siya sa mga huling tao na kasama nung namatay. Why does it look like na parang hindi man lang siya pinressure ng mga kapulisan sa Amerika? What happened? Sabi ni The Great Far, the people needs answer, we need an answer. Tapos ang i-supply ng government, another issue na naman, na disconnected sa issue ni Paulo. Like yung mga sako na natagpuan sa Taal, ha 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 ha. Sabi niya.